Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, yung maingay na talakitok at isang pugante na si Herminio Lopez Harry Roque Jr. Meron po siyang banat sa mga dilawan. Ayan, yari mga dilawan. Binabakbakan kayo ng dati ninyong kakamping si Harry Roque. At ganoon din po si Tolentino. Ban sa tatlong bansa. Bakit saan? Sa China, sa Hong Kong at sa Taiwan. Binan po siya ng gobyerno ng mga Chekwa. Bakit? Mamaya. Unahin natin itong si puganteng Herminio Lopez Harry Roque Jr. Kasi po maalala nyo, binabakbakan niya ngayon si Hontiveros. Kasi daw po si Hontiveros ay nagbayad ng witness para po dun sa kanyang Senate hearing at ipin down si Kojik Bulaang Propeta, si Mang Kanor, false prophet na si Pacquiao. Okay? Ngayon, nung nalaman ni Harry Roque yan, sabi niya nananawagan siya sa Ethics Committee ng Senado na dapat tanggalin na, i-expel. Tanggalin si Senator Risa Hontiveros. Pero binalikan po ni Risa Hontiveros yung mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan di umano ayon sa senadora. At sasampahan niya nga ng kaso yung mga nagpakalat na yan. Pati nga yung kampo ni Quiboloy, ayan, buti nga sa'yo, Risa Hontiveros. Antindi po ng bakbak ngayon kay Risa Hontiveros. The demolition job now is happening against Risa Hontiveros kasi, alam nyo naman, yung iba dyan sinasabing malamang Risa Leni ang magtatandem na kalaban nila Bongo at Sara Duterte, Padilla, Sara, or Marcos, Sara, si Aimee. Yan po. Pero I doubt si Bongo mag-vice presidente. O baka magplastikan lang yan. Baka aayawan din niya ni Sara Duterte kay Bongo. Bakit ka sasamahan? Baka agawin mo pa yung trono ko, yung tulad ng ginagawa ko kay Marcos ngayon. O diba? So baka Sara Padilla, Tulfo, at Risa Leni. So, inuumpisa na po nila si Risa Hontiveros. Pero pinapalagam po sila ni Risa Hontiveros. Meron pa po isa dyan na nagsalita na kinakastigo rin si Risa Hontiveros dahil nagbabayad daw siya ng mga witnesses. Senator Risa, may isa ka pang dapat bakbakan. Hindi ko lang nakuha yung pangalan, mga kababayan. O punta tayo kay Harry Roque. Ito po ang sabi niya. Aside doon sa dapat umalis ka na dyan, Risa Hontiveros. Binalikan siya ni Risa. Umuwi ka dito. Harapin mo ako kahit saan. Huwag kang magpakapugante. Binalikan naman siya ngayon ni Harry Roque. Hindi ako pugante. Asylum seeker ako. Ako pugante ka, Roque. Pugante ka. May warrant of arrest ka O ba't di ka magpakita sa Pilipinas? Bakit ka nagpapakita dyan sa live streaming lang sa mga video sa ibang bansa? Kung matapang ka talaga at patunayan mong hindi ka pugante, umuwi ka ng Pilipinas. Yan ang magandang gawin mo, Roque. Eto pa, mga kababayan, binakbakan niya, dinamay niya na ang mga dilawan. Kasi dilawan yan si Hontiveros. Dinamay na po. Pero kakampi niya yan dati. Ang nakakabwisit talaga dito sa mga dilawan ay akala mo sila lang yung malinis. Pero ang dami naman nilang putik sa mga muka. At pare-pareho lang naman kayo. Diba? Ikaw ba, Harry Roque, malinis ka? O kung malinis ka, umuwi ka. Harapin mo yung kinaso sa yung qualified human trafficking, pero no bail yun. Kasi takot kang umuwi dahil no bail Buti sana kung simple kaso lang na may bail, uuwi yan si Roque. Haharapin niya yan. May bail siya Pero itong qualified human trafficking tulad ni Quiboloy, walang bail. Kaya nasaan si Quiboloy? Nandun sa preso. Malay nyo, nilalabas yan sa gabi. Alam nyo naman, maraming mga tiwali rin dyan. Hindi po mapagkakatiwalaan ng mga yan. Basta the price is right, okay, labas. Tingnan nyo yun, di ba yung dating MBI? Yung mga MBI dyan, hindi kay Director General Santiago, nabalita po yun.
nagmo-moonlighting yung nakakulong dun sa MBI kasama mga escort, MBI agents. O, tsugi sila. Diba? Nakakahiya. Ito pa kayang si Kibuloy, sa dami ng kwarta niyan. Tapos sabihin niya lang yan, o bibigyan kita ng Palmolive girls ha. O sir, alam mo na. O, itatakas dahil hindi natin napapansin eh. Ha? Hindi natin napapansin. O, ipapalabas yan. Baka nakakapagmisa pa nga yan. Hindi lang sinasabi eh, di ba? Baka nga nandun pa, baka tuwing weekend, nandun yan sa kanyang mansion sa Kojic eh, ha? Baka lang, ha? Hindi tayo nag-i-insinuate. O, tapos ito, sabi ni Harry Roque, akala nyo mga dilaw, kayo ay malilinis? May putik din kayo, may dumi rin kayo sa mukha. Totoo naman yun. Pero pare-pareho din kayo. Pareho lang kayong may dungis, may dumi sa mga mukha. O dati kang kakamping, ikaw, malinis ka ba? Malinis ka? Yung land grabbing issue sa Bataan, yung may mga namatay, tulad ng abogado doon, may namatay. Hanggang ngayon, nasa ombudsman pa rin yung kaso mo. Bakit ang tagal naman kumilos ni Martires? Bakit? Duterte bata itong si Roque, eh. Di ba? Ha? Madungis daw kayo, dilawan. Bakit? Sinabi ba ng dilawan na malinis sila? Roque, ikaw, meron ka bang nabasa na sinabi ng mga dilawan, mga leader nila, hoy, malinis kami ha? Wala kaming ginawang kabalbalan sa gobyerno for almost 3 decades din. Parang si Digong lang yan. Aabot na nga sila ng 4 decades. 4 decades na nga actually. Sa next year, 4 decades na sila 2026. Di ba? May narinig ka na ba na, hoy, ang linis naming mamuno ha? Kami lang ang pinakamagaling na paunlad namin ng Pilipinas. Hindi nga po eh. Pero bakit ka nagsasalita ng ganyan? Nakala mo ikaw wala kang dumi sa mukha. Ngayon ikaw may malaking tae sa pagmumukha mo, Rocky. Hindi naman sa dinidepensahan kong dilawan. Ayaw ko din sa iba dyan. Kasi nga, after how many decades, what have you done? Ano ang performance ninyo? Diba? Ngayon may nag-i-emerge na nag-break away sa inyo si Kakamping Lenny. Tignan natin. Pero itong bato ni Harry Roque, panay ang bato mo ng issue eh. Sinama mo pa ang dilawan eh. Si Risa Hontiveros lang ang kalaban mo. Bakit mo idadamay ang buong grupo? Diba? Ginawa ba yan ni Risa Hontiveros? Diba binabakbakan ni Risa Hontiveros? Ikaw lang at yung Michael. Kung sino ang nasa likod niya. Ikaw. Rene pala. Sorry, Rene. Ikaw. Ang binakbakan mo. Buong grupo ng dilawan. Paul yan. Nandadamay ka lang. Diba? Nakakahiya, mga kababayan. Now, punta naman tayo dito kay Tolentino. Ito, wala na to sa Senado. Hindi po to na i-re-elect. Pero, ginantihan po siya ng China. Kasi si former Senator Tolentino, siya po ang sumulat ng Maritime Law. Yung code, yung Magna Carta, dyan sa ating karagatan, lalo na dyan sa Benham Rice, yung talampas ng Pilipinas. Saka yung sa West Philippine Sea, sila ang nagsulat niyan. Ngayon, ang ginawa ng China, sabi nila, may mga Filipino politicians na against sa kanila. Ayan, binan po siya, mga kababayan, no? So, sorry naman kay Tolentino, hindi ka makakapunta ng China, persona ng grata ka na doon. So, wala tayong magagawa. Ito po, ang sabi ng China sa Daily Guardian, basahin ko lang. For quite some time, driven by selfish interest, a handful of anti-China politicians in the Philippines have made malicious remarks and moved on issues related to China that are detrimental to China's interests and China-Philippine relation. The Chinese government is firmly resolved to defend national sovereignty, security, and development interests. China decides to impose sanctions on former Philippine Senator Francis Tolentino for his egregious daw. May alam palang ganun ng inchik. Conduct on China-related issues and prohibit him from entering the China mainland, Hong Kong, and Macau. Yan. Yan po ang sabi. Macau pala, hindi Taiwan Sorry naman. Sorry po. Sorry. So mainland China, Hong Kong, and Macau. Ngayon, ano ang sabi dyan ni Tolentino, mga kababayan? Eto po, nagbigay siya ng statement of Senator Francis Tolentino. Babasahin natin. I acknowledge the sanctions imposed on me by China for defending the rights, dignity, and sovereignty of the Philippine people in the West Philippine Sea. I have fought and will continue to fight for what rightfully belongs to our nation. I stand firmly with the Philippine Navy,
the Philippine Coast Guard, and our brave fishermen who depend on these waters for their livelihood. This sanction is a badge of honor. Mabuhay ka, Francis Tolentino. Dito, kakampihan kita. And a testament to my unwavering commitment to protect our national interests and our people's dignity. No foreign power can silence me or weaken my resolve to uphold our sovereignty. I am, will always be, proud to be Filipino. Correct! Mabuhay ang Pilipinas. Atin ang West Philippine Sea. Atin ang Benham Rice. Atin yan. No? Dapat ganito ang mga statement tulad ng kay Pusit. Dapat Tokmol, Sara Duterte, mga Duterte, ganito ang inyong statement. No foreign power can silence me or weaken my resolve to uphold our sovereignty. I am, will always be, proud to be a Filipino. Mabuhay ka, Senator o former Senator Francis Tolentino. Ha? Pinaninindigan niya. Sabi niya, pakialam ko dyan. Ha? So, ito, pinakita lang, kala ng China, yuyo ko si Francis Tolentino. So be it. I am a Filipino. I will defend. I will stand. Napanindigan ko ito. Tama po yan. Congratulations. Dapat ganito ang mga statement natin. Ha? What is, sabi ni Bongo, what is ours is ours. Hindi ganyan, Bongo. Ganito ang sabihin mo. Be specific, hindi yung general na what is ours is ours. Hindi mo nga masabing atin ng West Philippine Sea. Kung totoong Pilipino ka, sasabihin mo atin ng West Philippine Sea. Ipagtatanggol natin ng soberenya kung anong atin dyan. Ha? Dahil ito ay ating pag-aari. Meron tayong pinanghahawakang arbitral ruling. Pero ang China wala. Historical lang, mga inchik na yan. Ha? Tama ito. Agree po ako dito kay Senator Tolentino. Dito ka tumama sa akin. Tama yan, no? Maging ito ang tunay na makabayan. Even though Duterte laki din ito, ha? Yung pinagsasabi niya sa impeachment, sa kanya yun, sa impeachment. Pero pagdating dito, sa soberenya at pagtatanggol sa pag-aari ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea and all its waters, agree ako sa iyo dito. Titindigan kita dito, tutukuran kita dito, no? Congratulations sa iyo, may badge of honor ka galing sa China. Ha? Na ikaw ay tinatakwil nila. Di takwil mo rin sila. Palayasin din natin ng mga inchik dyan sa Pilipinas. Yung mga ginagamit ng Chekwa para i-advance ang kanilang resolve. O tandaan ninyo, ha? May mga Filipino-Chinese dyan na nang aangkin na ng lupa sa West Philippine Sea. Malay nyo, ginagamit sila ng Chekwa para pagdating ng panahon. Oy, binigyan ka namin ng pondo para kunin yan. Ngayon, babawiin na namin. Utang na loob mo na yan. O wala na. Wala nang magagawa yung Filipino-Chinese na yan. Kaya ingat-ingat po kayo. No? Marami dyan na italaga ang mga Chekwa. Yung iba dyan ng mga oligarch na mga Chekwa, dapat imbestigahan saan galing ang mga pondo ninyo. O meron po dyan, may nagbalita po sa atin na maraming mga oligarkong mga businessman na mga Filipino-Chinese daw, di umano sila. Kinakamkam na yung mga isla natin sa West Philippine Sea. E malay nyo, utos yun ng kanilang fatherland o motherland na na Chekwa. Kaya tayo po ay nado-double agent. Napapalautan tayo, kaya sa mga senador dyan, Pampilo Lacson, dumalaw ka pa sa Pag-asa Island, siyasatin nyo po yan. May mga oligarko dyan na mga Filipino-Chinese di umano na ayon nang babraso na para makuha yung mga lupa sa West Philippine Sea at tinatayuan na dinidevelop nila. E mala nyo, balang araw magbabayad utang na sila sa kanilang motherland na China. O wala. Diba nautakan na naman tayo ng mga Chekwa. Mauutak, magugulang ang mga Chekwa, mga kababayan. Dapat sa mga yan, o binan ninyo si Tolentino. Bakit hindi magawa ng Pilipinas yan? Bakit walang pangil ang gobyernong Marcos na sipain ang ambasador ng China at yung mga nagpapakalat dyan? Meron silang nahuli dyan sa embahada ng China sa Pilipinas na nagpapakalat ng disinformation campaign. Anong balita doon? Sinipa nyo ba? Sinipa ninyo o hindi? Yon. Ha? Yan. Wala bang pangil ang Marcos administration? Ay nako, ewan ko po. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to write and share. Hope to see you in the next videos.
Bye-bye. God bless.